Mateo 17:20, kung sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya, masasabi mo sa bundok na iyon, umalis ka dyan at ito'y susunod sa iyo. Sinasabi ng Panginoon, kahit mahina ang pananampalataya mo, kahit konti na lang yung pananampalataya mo, sa isang idlap, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya ng Diyos na pagalingin ka, maging masaya ka, maging okay na ang iyong pamilya, ang negosyo mo, ang financial mo. Yes! Kahit sa maliit na pananampalataya, hindi dahil sa superhuman ka, kundi dahil maawain at mapagmahal siya. Isipin ninyo, kung ang sandaigdigan nalikha ng Diyos mula sa kawalan, ano na lang sa Kanya yung gumawa siya ng milagros sa buhay mo, nang mayroon siya kasing pagsisimulan ang pananampalataya mo, kahit konti na lang ito. Si Lazaro nga, 4 na araw ng patay, kanyang muling nabuhay. Ikaw pa kaya, kahit konti lang yung pananampalataya mo, sapagkat ikaw pa ay buhay. Basta wag kang bibigay. Yung kahit konting pananampalataya ngayon, wag mong i-give up yon, sapagkat may laban pa rin yon. Iniintindi yon, aalagaan yon, aalalayan yon, kaaawaan yun ng ating Panginoon. Kaya yung pananampalatayang yan, na akala mo'y nanghihina na at nawawala dahil sa tindi ng mga problema sa buhay mo, panghawakan mo, huwag mong hahayaang tuluyang mawala, sapagkat habang may pananampalataya, may pag-asa pa. Mabubuhay ka pa. Spiritually, tutulungan ka niya. Maibabalik pa niya ang iyong gana. May mangyayari pa sa iyong buhay at sa iyong pamilya na maganda. Basta kumapit ka. I'm sorry for this analogy, ha? Ito lang naman yung alam kong sugal dati. Lucky 9. Di ba sa Lucky 9, kapag pinintihan mo yung baraha mo, 9 as being the highest, pag nakita mo 1, atay. 1. Nakatatakot ng ilaban yan. 1 eh. Pero wag kang mag-alala. Kasi hindi naman pinakamababa yung 1. May buta, may 0 pa. Bakit ko sinabi ito sa inyo? Kasi kahit pag-uwi niyo, basahin niyo at pagnilayan ninyo yung sinasabi sa sulat sa mga Hebreo 2:14. Letter to the Hebrews 2:14. Ang sasabihin doon ay ganito, dahil sa ginawa ni Jesus, winasak niyang tuluyan ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ng demonyo, as in wasak na wasak. Kasi sa ibang English version ay sasabihin ng ganito, Jesus brought to naught, not N-O-U-G-H-T. Ibig sabihin ng Jesus brought to naught, to nothing. Jesus brought to 0 ang kapangyarihan ng diablo. Kaya kahit 1% ang pananampalataya mo, may laban pa rin yan. Kasi buta, 0 ang diablo. Sabihin mo sa akin, Father, parang hindi ako makapaniwala. Ramdam na ramdam ko ako ang kapangyarihan ng diablo. Nalulungkot ako, nahihirapan ako, natutokso ako. Akala mo lang yon, kasi masyado mo siyang inaalagaan sa isip mo. Kung kahit nga walang multo, iniisip mong may multo, nagkakamulto, makakakita ka ng multo, magkakatang-isip ka, maghahalucinate ka, magkakaroon ka ng pangitain, ganon. So, guard your thoughts. Kung ano yung kinagisnan mo, ano ba yung kinagisnan mo? Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yun. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos, kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, 0, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang diablo.
Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya, tinatakot ka niya, pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya eh. Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan eh. Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka, it's just that patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw eh. Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi ka niya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So wag kang mawawala ng pag-asa. To end this, tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay, nakaganyan, na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally, or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita.